Sabi ni Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. Ngayong araw ay susubukan natin itong patunayan sa pamamagitan ng isang pagtulong sa kapwa. Ako po si Miko Miguel Anglo. Ako si John Davian Garlitos. Ako po si Aaron Apuntar. Kami ay nagtungo sa Barangay Sampalocan upang tanungin ang kalagayan ng ating mga kababayan. At tinanong din namin kung sino nga ba ang karapat-dapat namin bigyan ng tulong. Ngayong araw, nandito kami sa Barangay Hall ng Sampalocan upang panayamin ang isa sa kanilang barangay official upang alamin kung ano nga ba ang kalagayan ng kanilang mga residente sa ngayon. Excuse me po, pwede pong magtanong sa inyo? Pwede pong mag-interview ng isang official po sa inyo? Anong kagawad po ba? Kahit sino naman po. Isang po, ilang? Okay po, okay lang. Okay po. Okay po. Kausap namin ang isang konsehal o tagapamahala ng barangay. Nakausap din namin ang kapitan ng barangay na si Kapitan Jojo. Ang sabi nila ay maayos naman daw ang kalagayan ng kardinal. Pero kung susumahin, ang mga nakatira sa Riverside ay ang mas nangangailangan ng tulong. At dahil doon, nagpasya kaming doon magbigay ng tulong. Nagtanong din kami kung sino ang mas dapat tulungan. Sila ay nagrekomenda naman at agad namin pinuntahan. Ano ang bahay ng mga yun? Nakakaawa. Kumbaga, halos binabaha. Kada uulan ng malakas, babahain. Okay. So, baka sakali makatulong kayo, mga civil engineer, kung saan pa dapat patatakbuhin ng tubig, yung mga ganon, di ba? Yung mga ganon ba? Kung ganon, patutulong pa, sasamahan ko naman kayo. Pero, maya. Bago namin puntahan ang aming tutulungan, kami ay nagpasya munang bumili ng grocery para sa aming bibigyan ng konting tulong. Ngayon, samahan nyo kami bumili ng aming ibibigay para sa aming magiging beneficiary. Pagkatapos sa mamili, ay agad kami bumalik sa Sampalocan, dala ang aming mga ibibigay sa ating kapwa. Sinakay kami ng isang barangay official sa Bokyo patungo sa aming pupuntahang kapwa. Sa mga sandaling ito, kami ay patungo sa pamilya ng aming tutulungan. At ito ang kardinal. Masukal, mahirap ang daanan, isang tila bangin ang tatawid. Walang maayos na mga tirahan at sira-sira ang mga bubungan. Jackie po, Jackie. Oo, kapag gano'n kaya. Bago marating ang kabilang kabahayan, kailangan mo nang dumaan sa isang makitid na hagdan. Kailangan rin tawarin ang isang rumaragasang tubig. Ano? Balay. Ganito araw-araw ang pamumuhay ng mga taga-Riverside.
Magandang umaga po. Ano pong pangalan niyo po? Jacqueline Culyamar, Ano pong posisyon niya sa barangay po? Barangay Nutrition Scholar sa Health Center. So far po sa ating barangay, ano pong kasalukuyang ganap po sa atin? Ngayon, kasalukuyan kaming naghahanda para sa MELPI Pro na kumbaga ilalaban kami as regional finalist. Kasi kami yung top 1 sa buong Dasmariñas na nakakuha ng high score. Ito yung pinaglalaban-labanan ng LGU sa national about nutrition. Yung mga kababayan po natin sa Cardinal, kamusta naman po sila? Ay, okay na okay yun. Walang problema yung mga yun. Always. Walang problems. Ano rin lang. Problema nila pang araw-araw yung init lang. Init. Oo. So, Pwede yan. dito po kasi nabalitaan po namin dito sa Riverside na marami daw pong nangangailangan. Sino po yung kilala nyo pong talagang nangangailangan na pwede namin tulungan po? Sa akin halos lahat naman sila. Halos lahat sila. Kaya lang, sa aming mga nasa health center, more on kami dun sa maraming anak, dun sa mga buntis, dun sa lactating na maraming anak, although nanganak siya, tapos marami rin siyang anak, yun ang dapat natulungan. Tsaka yung mga malnourished children. Yan. Yung mga pamilya na merong anak na may malnourished, yun ang dapat natulungan. Kaya nga nagulat ako dahil isa sa beneficiary ninyo, si Michelle Francisco, na may anak na malnourished. So palakpakan niya. Sabi ko kanina, ay thank you. So sabi daw po ni Kap, 5 daw po ang anak niya. Oo, 5. 5 5 anak. 5 anak mo? Okay. Yan, 5. Kamusta naman po yung mga anak? Sa ngayon, yung pinaka pangalawang anak niya, stunting at saka malnourished yung bunso. Yun. Sila yung beneficiary namin. Magandang tanghali po. Ano pong pangalan po natin? Christian po. Christian po. Kayo po yung napili ni Consi at ni Kap Jojo na tulungan po namin. Kami po ay galing sa Bachelor of Science Civil Engineering PCU, Dasmariñas. Naghanap po kami ng isang pamilya na pwede naming tulungan sa abot namin mga kaya po. Sa ngayon po, ano pong trabaho niyo po? Wala po. Wala po. So, paano, Ako lang po nagtatrabaho ngayon. ano pong trabaho niyo? Sa ano po, kantin? Sa bayan. Sapat naman po yung kinikita niya para Opo. Kasi magkano po yung sinasahod niyo po sa isang araw? Ano lang po yun? Mga 300 po, minsan 500. Pag papasidled po yung ano niya. Yung anak po ng kapatid ng amo niya. Ilan po kayo dito sa bahay po? Kami lang po mag-isa. Bali po yung mga anak ko. 5. Sino po si ate? Nanay ko po. Nanay niyo po. Bali, 7 po kayo, 7. Opo. 5 po ang anak niyo, diba? Opo. Nandun po yung kasalo. Ito yung isa. Kamusta naman po sila? Okay naman no? Okay naman po. Eh, yung mga tinutulungan po ng mga barangay, kamusta po sila? Ayos naman din. Ayos naman po sila. Sa ngayon po, ano pong mga possible na problem niyo po sa bahay? Wala naman po. Ano lang po. Yung, minsan kinukulang na po sa Kinukulang lang talaga sila sa budget. May kuryente po ba kayo dyan? Wala po. Meron po. Meron po. Ano po? Pati tubig po. Ano lang po. Nagpapasama po kami dito kayo ng konsi. Pwede po ba kami pumasok? Tignan po. Tara. Ito po ang kasalukuyang bahay po ng ano po pangalan niyo ulit? Christian po. Ni Kuya Christian. Kung maaari po namin kayong tulungan po, ano pong pwede namin may tulong sa abot ng mga kaya sa tingin niyo po? Hindi. Hindi ko po alam eh. Mga kunyari po, mga tubig, mga ganun. Siguro po ano na lang. Pagkain na lang. Mga pagkain. Sige po. Sa ngayon po, meron po kaming mga dalang grocery po dito na binili po namin kanina. Kasi sabi po ni Kap Jojo na ngayon po ay nangangailangan daw po kayo ng mga pagkain dito sa bahay niyo po. So ito po yung mga dinala po namin. Ito po yung mga tulong po. Kahit konti lang naman po to.
May mga gatas po, may mga yan, mga pang-araw-araw po. Tsaka 5 kilong bigas po. Ito po. Sa palagay niyo po, pang ilang linggo po ito? Baka mga ano yan, mga 1 linggo ho. Isang linggo. Malakas po ba mga kumain? Sa dami ho. Ano pong masasabi niyo po sa mga dito po na natanggap niyo po? Marami po salamat sa tulong na binigay niyo po kahit konti. Okay na po. Kahit pa paano nakakaraos na rin po. Ano na lang pong masasabi niyo po sa ating barangay, sa gobyerno po? Ano po eh. Okay naman po eh. Kaso hindi ko lang masabi kasi. Kung ano pong gusto niyo sabihin na iparating sa kanila para tulungan po kayo. Wala po, no comment lang po sa nila. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. At sa aming pag-alis, ramdam namin ang saya sa aming mga puso na nakapagbigay kami ng tulong na kahit papano. Ngunit hindi namin makakaila ang lungkot na nadarama sa aming pag-alis dahil sa kanilang kalagayan. Nawa ay magpatuloy sila sa buhay at hindi sumuko. Welcome to our podcast! So ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang nangyari. So meron tayong mga pagkain dito. May Tommy tayo. Meron tayong mga uhuan at corn chips. And meron tayong juice! Juice. Tatagay tayo ngayon. Yeah. Ay, joke lang. Baka magalit si Rizal. Biro mo na lang. So ngayon, kamusta ba ang immersion natin? Ikaw muna. Huh? Okay naman. Tawag dito. Mahirap lang yung part na na bumili tayo ng mga pinamigay natin doon sa beneficiary natin kasi hindi natin inasana ganun pala kalayo yung dali na na pinuntahan natin. Tapos wala pang sasakyan pabalik. Nilakad pa natin. Tapos para tayong mga basang sisiw nung nakarating na sa barangay hall. Yun din yung naramdaman ko kanina. Naramdaman agad ng binti ko yung layo nung nilakad natin. Pero okay lang din naman. Mataas yung inakyat natin, malayo yung linakad. Pero okay. Masaya makatulong sa iba. Kasi syempre, mafe-feel mo talaga na ramdam nila yung yung joy na gusto mong ipabigay sa kanila. So, ako naman, nag-prepare tayo dun eh. Nag-prepare tayo. Tama. So, pinagandaan talaga na natulungan natin si Kuya. Ano pangalan? Kuya Christian. Si Kuya Christian. At ang asawa niyang si Ate Michelle. Dahil sa tulong ni Kap Jojo. at ni Konsyal Konsi. Sa tulong ni Consi. At ng Barangay Sampaloc. Sayang di natin inabutan si Ate At ng Michelle. ano nga ba ang mga laman ng pinamigay natin? Madami yun eh. Pero dun na. Yung ang napansin ko doon, yung dishwashing tawag doon? Paste. Kala ko dapat Joy, di ba dapat yun? Dapat Joy yan. Ba't paste binili mo? Oo, ko na yun. Ganun din naman yan. Peace, Joy. Tapos tawag dito? Tawag dito? Pinagkasya pa natin yung yung sukle. Uy. Pinagkasya pa natin yung sukli na 22 pesos para lang makabili ng itlog. Kaya bumili na lang tayo nung Toyo at suka. Hindi, nung mas maliit na mantika kasi mas mura doon. Kaya nadagdagan yung budget natin. Kaya nabili natin yung itlog. Magkano ang pinamigay natin? So, ang budget po natin ay 900 pesos. So, yung 900 pesos po na yon,
tinipid po talaga namin siya para makapagbigay kami ng madaming goods para na Ate Michelle. Kaya, syempre, yung iba nag-compromise kami, pero at least nagawa namin ng paraan na mabigyan sila ng tulong. At nagpapasalamat din kami sa staff ng Dali. Dali dahil ang accommodating nila at pinayagan kaming mag-video sa loob. So, ano pa masabi mo? Ano? Yung kay Ate Jackie. Kaganina. Tawag dito? Sinamahan niya tayong puntahan yung beneficiary natin kahit tawag dito. Di natin alam kung busy siya nung mga oras na yon. Kaya papasalamat tayo dahil nabigyan niya pa tayo ng oras na asikasuhin. Ngayon naman, anong aral ang natutunan mo sa ginawa natin? So, aral. Dami ako natutunan ngayong araw eh. Natutunan ko ngayon mag-exercise. Oo. So, kung mga aral naman, natutunan ko, maganda magbigay talaga. Hindi lang yung sarili mo lang, huwag mo kakanyahin. Magbigay ka rin para sa iba. Share your blessing, sabi nga nila. Ayun lang naman. Ikaw na, ma'am. Kagi, nabusog ako dun. Kung meron mga aral ako natutunan ngayong araw na to, siguro yung kahit hindi mo kilala yung isang tao, hindi mo pa rin aasahan na may mga ganitong klaseng kwento ng buhay. Yung tawag dito, malayo man sila sa paano ba sabihin yon? Yung parang malayo sa mga hindi parang pangit nung malayo sa Kabiasnan. Hindi naman bundok yung pinuntahan natin. Basta parang malayo sa yun. Kasi kung mapapansin mo talaga tawag dito, ban pa yun? Parte pa rin ba ng Cardinal? Ayun, nasa Riverside lang talaga sila. Kasi nga tawag dito, parang hindi rin nila kinayang makapag parang mamuhay doon sa sa yung environment. tama. Yun, tapos yung tawag dito, parang grabe din yung yung parang naging buhay nila. Baka mabas tayo pag yung Tama. Medyo lumalalim na yung kwentuhan. Ako naman, kahit ganun yung buhay nila, nagpapatuloy pa rin sila sa buhay, di ba? Yung nanay, nagtatrabaho pa rin. Anong trabaho ng nanay? Tawag nito, parang nagpa-part-time daw. Nakalimutan ko anong trabaho. Hindi mo alam. Ay, hindi ko rin alam eh. Ayun, basta nagtatrabaho yung nanay. At yung tatay, inaalagaan yung mga anak, di ba? Baliktad sila. Pero kahit ganun man, patuloy pa rin sila sa buhay. Sinasamahan sila ng mga magulang nila. At hindi nila kinahiya yung kalagayan nila para lumaban at makisalamuha sa iba't ibang tao sa ating lipunan, di ba? At ngayon, kung nabubuhay pa si Rizal, anong masasabi niya sa atin? Ano kayo masasabi niya sa atin? Sa ginawa natin Sa ngayon. ginawa natin. Siguro, di ba sabi nga ni Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. Sa atin kasi nagsisimula yung mga ganyan eh, sa school natin eh. Sa school kasi natin, pinagagawa tayo ng mga ganitong immersion. So, mapipilitan tayong matuto ng mga aral na kagaya ngayon, natutunan natin na maganda magbigay, di ba? Kaya, siguro kung buhay pa ngayon si Rizal, matutuwa siya. Ano naman, magkakatawa? Ano ba yung tanong mo? Kung nabubuhay pa si Rizal, anong sasabihin niya sa'yo sa ginawa mo? Sa tingin ko, tawag dito, matutuwa siya kasi, merong, kahit sa mga, sa mga
kagaya nating estudyante pa lang, merong pinatutunguhan yung merong naging parang ang pangit naman nun, merong naging silbi yung pagkamatay. Grabe naman yun. Parang merong paano ba sabihin yan? Parang pangit nun, pre. Hindi namatay si Rizal in vain. Rinig ba yung sinabi mo? Sayang. Sabihin mo na lang. Ayun, tawag dito? Para matutuwa naman si Rizal kung kasi Hindi nawala yung sakripisyo. hindi yun. Parang hindi na wala, parang hindi nasayang yung sakripisyo niya. Na kaysa sa mga sa mga kagaya nating estudyante pa lang na nakakatulong na sa kahit sa maliit na na bagay, nakakatulong na tayo. Yun lang. Kahit pa isa-isa lang. Oh, tama 'yun. Kung nababuhay pa si Rizal, sabihin niya sa atin na ang galing nating mga kabataan kasi naging inspirasyon tayo at binigyan nating buhay yung kanyang katagang ang kabataan ng pag-asa ng bayan, di ba? O kaya ngayon sinisimulan natin na ipakita na nabubuhay pa yung katagang yon sa ating panahon ngayon, di ba? Panahon ngayon, technology na, di ba? Sana di pa rin nakakalimutan ng mga kabataan na tumulong sa abot ng kanilang mga kakaya at sa kanilang bukas na loob at taos-pusong pasalamat para sa mga taong namatay sa ating mga bayani katulad ni Rizal at na ipinaglaban ng kalayaan ng ating bansa. So, ay lang. At thank you! Tunay nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Nawa ay hindi lang kami ang tumulong sa ibang kapwa. Maging sino at ano pa man ang ating ibigay, ang mahalaga at tumulong tayo ng buong puso.